Guilty. Yung pangurakot, sobra naman eh. Para makunan naman ang iyang pangambalano kung ano. Hindi ko lang sure. Pwede niya po nag-ipa yung waiver ng waiver para makita yung bank account niya po. Ilang beses na ayaw yan ano. Ibig sabihin yan, guilty siya. Kasi guilty siya. Pero kung hindi siya guilty, pipirmahan niya yun. Good day everyone! Kasama niyo naman po si Kuya Hebat ng Team BNK TV para sa panibagong episode ng Kalye Survey. Sa mga nagdaang araw, napakainit ng mga nangyari sa impeachment hearing. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang talagang pulso at saloobin ng taong bayan dito sa Iloilo City. Kung siya ba ay guilty or not guilty. Tara, samahan niyo kami. Hello po, pwede po kayo masama sa vlog po for Kalye Survey kung okay lang. Saglit lang naman po. Kalye Survey lang po. Baka pwede po kayo masama? Okay lang po. Opinion lang, ma'am. Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Si Sara Duterte. Hindi ako magambal. Opinion niyo lang po. Sa tingin niyo po, bakit po guilty? Ang issue sa buong laman na. Ang issue, So, sa tingin niyo po, dapat siyang humarap sa impeachment trial niya? Siyempre para yaman kung anong matuod kag hindi laman na. Sa tingin niyo po, dapat na rin po ba siyang pumirma ng waiver para masilip na yung bangko niya? Oo. Oo eh. Siyempre basic alin man sa sa gato gana sa gobyerno mo na. Tatakbo po siyang presidente, anong masasabi niyo? Okay man, depende man sa tao kung motor siya kung hindi man na. Sige po ma'am, maraming salamat po. Thank you po. Ma'am, baka pwede kayo masama sa vlog. Kalye Survey lang po, kung okay lang. Opinion lang po about current events. Okay lang po ba? Okay lang po, opinion lang naman po. Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Reset ka. Sa tingin niyo po, bakit po guilty? Hindi ko ano sa iya. Ganun po ba? Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siyang humarap sa impeachment trial niya? Opo. Dapat po umarap. So, kailangan niya na rin po bang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? Opo. Kailangan silip yung ano niya. Yung bangko niya. Yung bangko niya. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Kuya, baka pwede po kayo masama sa vlog po, Kalye Survey, kung okay lang. Okay, sige. Salamat po. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Umot lang ko raw, kabalo na kay ilan huwag taga-intra sa pamulitika. Ganun po ba? Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siyang humarap sa impeachment trial niya? Depende. Depende na sa iya kung tubangon niya eh. Pero kung siguro daw lang man ang sa ato na daw kumbaga ang mga tao daw lang damong problema sa Pilipinas bro ang mga lain ilang ginatupag. Ngayon pong nangyari yung hearing, dapat po ba niyang pirmahan yung waiver para masilip na po rin yung bangko niya? Mano? Yung waiver para masilip na yung bangko niya kasi yun daw po yung naglalaman ng 6 billion na transaction. Ambot lang siguro sa ila na di taka desisyon na kay kung sa lantaw lang nato hindi kung lantaw ta kung may impeach impeach bay palibugan lang impeach si Sara wala man masyado nga i-impeach siya rason nga impeach siya tungod sa Tungkol po dun sa confidential Confidential funds niya fund. po na pinababalik rin sa kanya ng COA. Yung una po is yung 73.2 million, then sumunod po yung
330 plus million na confidential fund. Yun lang yung problema sa kanya. Kaya siya in-impeach. Tsaka Dahil po sa rin- confidential pa na hindi alam kung saan ginagamit. At saka rin po yung natatagong yaman niya. Yung mga natatagong yaman niya, hindi na natin alam yan. Bala na sila magbistiga kung anong... Pero parte nga po ng investigasyon doon is yung connection niya rin kay Sammy Uy tsaka kay Michael Yang. Ngayon po, ang hinihiling po ng Kongreso is mapirmahan. Sa tingin niyo po ba dapat nang pirmahan ni Sara yung waiver niya para nang sa ganun ay mapasilip na yung bangko niya talaga? Hindi yan magpipirma. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba? Pero kung sa akin, guro, hindi siguro. Kasi hindi naman yan ibano eh. Hindi naman yan pipirmahan para masilip yung personal na ano niya. Ang issue kasi doon sir, yung 6 billion na transaction Na transaksyon. Para masilip, para matingnan, makita doon kung talagang yung transparency. malaman ng taong bayan. Iwan ko lang, hindi talaga parang wala tayong maano dyan. Sir, since tatakbo siyang presidente, ito ba yung nais natin maging presidente? Tatakbong presidente, magpapilian naman yan kung ano. Kasi wala namang parang sa panahon ngayon, wala namang may lagay na pagka kung sinong mga presidente, palaging may isyo, palaging may problema. Hindi natin alam kung bakit ganon dito sa atin. Kung tatakbong presidente yan, wala naman tayong magawa. Yung iba, susuporta pa rin. Kahit may isyo, kung ano pang may isyo dyan eh. Pero ikaw sir, bilang isang mamamayang Pilipino, pabor ka ba sa pagtakbo niya? Kung sa mga tatakbo siya, kung tumakbo siya, wala tayong magawa dyan eh. Hindi natin mapigilan yan eh. Kahit pa sabihin natin na gusto natin o ayaw natin, wala tayong magawa dyan pag tumakbo. Pero yun lang ang sa atin, yung mga kung sinong namumuno, yung pinakamataas na leader dito, palaging may isyo, maraming problema. Yung minsan maisip na lang natin na magsisikap na lang tayo. Huwag tayong aasa na lang sa kung may mga programang maganda mas maganda yung kung ikabubuti ng bayan. Pero sa ngayon, pag sinabi na umaasa tayo sa mga ganyan, mas mabuti magsikap tayo. Kahit sino pang mamumuno dyan, kailangan na... Ngayon nga sir na nakaupo siya bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ano ang naaalala mong nagawa ni Vice President Sara? Siguro dito sa atin, hindi natin makita. Wala tayong kasi hindi naman tayo nakasunod palagi sa kanilang mga ginagawa. Kung sa atin, wala tayong makita dito mismo sa lugar natin. Pero sa iba siguro, marami namang mga nagawa. Kaya ng mga sinasabi ng iba, pinakita ng iba ng mga ginagawa nila. Pero dito sa atin, pagka sabihin natin, wala tayong nakita ba dito? Kasi kung isipin natin, sa lawak ng Pilipinas, hindi natin may isa yung tingnan yung mga kung anong mga ginawa nila. Pero sa mga lugar na may mga nagawa sila doon, o kung anong mga proyekto nila, hindi maganda yon pag ganyan. Okay, sige sir, maraming salamat po. Thank you po, thank you. Sir, pwede ka po bang masama sa vlog? Kalye survey lang po about current events. Okay lang po? Sige. Sir, opinion lang naman po. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Kasi corruption eh. Yan lang. So sa tingin niyo po dapat siyang humarap pagdating sa usapin ng impeachment trial? Oo eh. Dapat hindi. Para mabalaan sa tao kung gapangawat so kung wala. Pero sa tingin niyo po, dapat na rin po ba niyang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? Depende siya na eh. Hindi naman sa pilit. Iyan niya mo. Pero ano po yung masasabi niyo pagdating dun sa 6 billion na transaction na nangyari sa bangko niya na konektado kay Sammy Uy tsaka kay Michael Yang na kilala rin mga drug lord di umano? Depende siya eh. Babalaan mo nagyapon kung baka may kamaturan kung wala. Kasuhon mo nagyapon. Wala na. Sige po, maraming salamat sir. Thank you po, thank you po. Ano ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty dapat.
Bakit po guilty? Ang pangurakot, sobra naman eh. Kung tanawang Pilipinas na kapahimigado, naging sa obra nila, dapat buligan nilang pumuluyo. Hindi nga sila nga mga manggaranon, sila payagakan. So sa tingin niyo po, dapat din talaga siyang humarap sa impeachment trial niya? Dapat kinuha sa sala, tubangon niya eh. Siyempre kung may sala, hindi siya magtubang. Pero sa tingin niyo po, dapat niya na rin po bang pirmahan yung waiver para masilip po yung bangko niya? Dapat gid eh. Dapat kitpirmahan eh. Maraming salamat po sir, thank you po, thank you. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Siyempre, wala namang wala namang masapat na ebidensya eh. Sa ilang mga patakaran na So sa tingin niyo po ba dapat siyang humarap sa impeachment trial niya? dapat lang. Siyempre, para mana niya kung may salasa, wala eh. Diba? Tatakbo pong presidente to. Ito po ba yung nais natin maging pangulo, yung walang transparency? Siyempre, yun naman mag-presidente sa eh. Depende naman sa kanila yun. Pero sa tingin nyo, dapat niya rin po bang pirmahan yung waiver para masilip rin po yung bangko niya? Hindi pa yun hindi pa yung yun eh. Kasi nung nagdaang hearing po kasi, meron pong statement o salaysay si former Senator Sonny Trillanes kung saan nagsasabi doon na meron siyang 6 billion transaction mula kila Sammy Uy tsaka Michael Yang na kilalang di umano yung mga drug lord. Ngayon, sa tingin niyo po, dapat po bang pirmahan ni Sara Duterte yung waiver para nang sa ganun ay masilip yung bangko niya? Siguro, ipirmahan niya para patunayan niya nga wala siyang kasalanan. Diba? Yun lang. Sige po tayo, maraming salamat po. Thank you po, thank you po. Po ba kayong masama sa vlog po, Kalye Survey, para lang po makuha yung opinion nyo sa mga nangyayari ngayon? Okay, madali lang naman po yung tanong na eh. Ano sagot ko? Hindi, bigla, surprise po yung tanong, pero opinion nyo lang po yung mahalaga dito. Eto po na Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi siya guilty. Bakit po hindi guilty? Kasi siya ang mabait eh. Kasi dapat siya ang nanalo nung nakaraang taon. Kaso lang, tinulungan niya si Marcos, yun pala, corrupt lang ang iyang ginagawa. So sa tingin niyo po ba dapat siyang humarap sa impeachment trial niya? Depende. Kasi ayaw niya naman humarap kasi wala naman siyang kasalanan eh. Pero ano po yung masasabi nyo, opinion nyo, pagdating po sa mga statement kung saan sinasabi na meron siyang 6 billion transaction? Ay, hindi yun totoo. Gawa lang nila yun, kaaway ya. So gawa-gawa lang din po sila Mary Grace Piato, sila Kokoy Villamin. Lahat hindi naman kasi totoo yan eh. Kasi gawa lang ng kaaway nila. So ano po yung masasabi nyo na pinagbabalik po siya ng COA ng 300 plus million at ng 73.3 million na nagastos niya sa confidential funds na hindi malinaw kung saan napunta? Sara, wala naman siya ninakaw eh. Lahat yun yung kagagawa ng kaaway nga, yun lang. Pero sa tingin nyo, dapat po ba siyang pumirma ng waiver para mapasilip yung bangko nang sa ganun mapatunayan niyang wala siyang sala? Nasa kanya naman decision na kung mag-perma siyang waiver o hindi eh. Taong bayan naman humusga yun eh. So okay lang din po sa inyo, tatakbong pangulo to? Wala. Gusto nga namin yan eh. So okay lang din po sa inyo na hindi siya transparency sa taong bayan pagdating sa paggastos niya? Ay hindi yan, totoo yun. Kasi yan makataong yan eh. Makataong mahirap yan eh. Si Sara. So yun nga po yung madalas na nakikita natin sa media, no? Talagang makatao sila. Oo, pero makatao. lumalabas na yung pagiging makatao nila, kabaliktaran na talagang sinasabuhay nila. Oo. Lalo na ngayon sa impeachment, kung saan binalak niya po na lumipad ng bansa. Sino? Si Sara? Ay hindi. Pupunta siya ng New Zealand, Korea, Germany. Imbis na harapin yung mga tanong sa kanya. Ay hindi yan totoo. Totoo po yun. Kumbaga nag-submit po siya ng travel clearance para dun eh. Ni-request niya po yun. Kasi yung iba hindi ko na naalam yung balita eh. Kasi busy ako ng trabaho. Pero para po sa inyo, dapat po ba siya maging transparent sa taong bayan?
Ano ganyan pa rin man. Ang Dali lang. transparency po is para maging malinaw sa taong bayan Oo. kung saan nanggaling yung yaman niya. Wala naman siyang hayaman ni... Wala naman siyang yaman niya kinukuha. Nagbe-base po kasi sa SALN na pinasa niya po kung saan meron po siyang 88 million. Ay, hindi yun. Hindi Siya yun. po nagpasa na mismo. Kasi hindi ko na alam yun kung anong masabi ko eh. Pero sa tingin niyo po, dapat po bang tumakbo ang taong walang transparency sa taong bayan? Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa alam masyadong media eh. Yun lang yung ano ko. Okay, sige po ma'am, maraming Oo. salamat po. Thank you po, thank you. Tay, okay lang po ba masama ka sa vlog? Kalye survey po. Opinion niyo lang po. Okay. Okay. Nagawang kayo natin. Nay, okay lang po ba kayo masama sa vlog po? Opinion niyo lang, kalye survey po. Okay, sige po. Okay lang. Ma'am, okay lang po ba kayo masama sa vlog po? Kalye survey po. Opinion niyo lang po. Okay lang naman po. Opinion niyo lang naman po, ma'am. Regarding po sa current events, ma'am. Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Ay, aywan ko. Na-comment na lang siguro. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siyang umarap sa impeachment trial niya? O kung may nagawa naman siguro siyang mali, kailangan na siguro humarap. Pero pag, depende naman yun sa korte. Depende naman yun. Ngayon po na niyanais natin na malaman yung katotohanan, okay lang po ba sa inyo na tumakbo yung Pangulo na walang transparency? Siguro kung payagan naman siya at sa tao naman yung nakadepende kung ano nila yung si Sara or hindi. Huwag na. Sige. Dapat sa tingin niyo po, dapat niya po bang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? Weaver? Saan yun? Iwan ko? Siguro tama na. Okay, sige po ma'am. Maraming salamat po. Thank you po, thank you. Wala si Kuya, lapit natin si Kuya. Kuya, baka pwede ka masama sa vlog. Masama po sa vlog. May interview po, kung okay lang. Kaso sir, kumakain na muna ako kasi gutom ako. Sige po, okay lang po. Hindi kaya naman. Nanood ako sa mga Duterte, kaso lang yung mga ano sa ilalim. Kasi nagano lang siya eh. Saludo ako kay Duterte. Kaso, kaysa, biruin mo, war on drugs. Tapos, okay man na, tapos mga droga dito sa Iloilo nagkalma-kalma. Ang mga tao mababait. Dati mga papayat, ngayon lumalaki na. Pero sir, ito nga sa tingin niyo po, dapat po ba siyang pumirma sa waiver niya Kasi ni no, Sara Duterte para dapat yun lang. mapasilip yung bangko niya? Dapat Kasi yun lang. Dapat yun lang. nagsasabi sila na meron siyang 6 billion transaction. dapat gid lang sir. Meron sir, dapat niyang pirmahan niya para makita natin eh. Hindi naman sa kanyang pera yan. Sa bayan yan eh. Thank you po sir, thank you. Thank you po. Kayo tay, okay lang po ba ma-interview po kayo? Kalye survey po. Para sa mga nangyayari ngayon sa Ito lang po sir. Sir, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Ewan ko kung... Kasi ano, yung karamihan sa mga tauhan natin, hindi siguro siyang mahimong presidente. So sa tingin niyo po, dapat talaga siyang humarap pag nagkaroon ng impeachment trial? Dapat lang humarap siya. So sa tingin niyo po, dapat niya rin po bang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? Siguro, hindi siguro na maanohan yan, mga pirmahan. Pero sa tingin niyo po, dapat po bang pirmahan niya para masilip yung bangko niya kung saan nagsasabi na meron siyang transaction ng 6 billion sa pagitan ng di umano'y Michael Yang at Sammy Uy na kilala di umano'y drug lord? Dapat ang ganyan, pirmahan niya na. Para Maging transparent. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po, thank you po. Tay, okay lang po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Sa ano yan? Mahingi lang po yung opinion nyo about sa mga nangyayari sa bansa. Survey po, Kalye Survey lang po. Ngayon sa crisis? Opo.
Okay lang naman po. Sige. Ito lang tayo, isa rin kasi ito sa mga may init na usapin ngayon. Tay, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi siya guilty. Bakit po hindi guilty? Kasi hindi naman na-prove ng ng investment trial nung una ang ebidensya. Kasi yung Commission on Audit hindi nakapagbigay ng tamang ebidensya para ma-guilty siya. Ngayon po na kung saan hinahanapan siya at pinagbabalik siya ng COA, ng Commission on Audit, ng 335 million plus 73.3 million na confidential funds na hindi malinaw kung saan niya nagastos. Ano pong masasabi niyo dun? Confidential nga hindi ba? Doon mo lang malalaman ilan pa kayo mga politiko mayroong confidential. Ba't hindi inuungkat? At tungkol naman sa kuha ng kuha, muro na yun. Talagang wala, gawa-gawa ng political lahat ng pinagmulan yan So sa tingin niyo po, dapat pa po ba siyang umarap sa impeachment trial? Kung pinipilit ng korte, umarap siya. Pero kung hindi naman siya guilty na hindi na talamang impeachment. So may karapatan siyang tumanggi. Kasi yung boto sa Kongreso, yung pera na ninakaw, doon yun napunta Pag may pag may project ka, di ba? Dapat signature Tay, ngayon po na kung saan nangyayari nga yung impeachment hearing niya, okay lang po ba sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na hindi transparent sa tao? Hindi pwede yun. Kailangan Kasi talaga yung transparent. ginagawa Kasi ang tiwala talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung may tiwala ka, kahit anong gawin niya, wala kang pag-alinlangan Di ba? So okay lang, paano po yun Kasi hindi po siya nagiging transparent kasi hindi siya umaattend sa mga hearing. Sino? Si Vice President Sara po. Kumbaga, Nung hindi una, niya sinasagot yung ika mga muna tanong. hindi ba nung una, siya? Nang humarap siya. Hindi naman siya na-guilty. Na-archive po yung unang impeachment niya kasi po sa pagkaka-file po noon. Pero dahil nga po hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataong magsalita. Ngayon naman po na pinagsasalita siya, hindi siya umaattend ng hearing. Hindi ko kung sa tungkol dyan, wala ko masyadong alam. Po kung sa akin lang, kung nasa batas, dapat harapin niya para mapatunayan niya. Yun na lang po. Sa tingin niyo po, dapat rin po ba siyang pumirma ng waiver para masilip na yung bangko niya? Oo, kung wala kang tinatago. Oo, di ba? Kasi yung po kasing bangko niya makakapagsabi ng katotohanan kung talagang may transaction siya sa mga di umano'y drug Pero lord. alam mo naman, simula pa, mula drug lord hanggang mga sinong politiko, kung sinong presidente na sangkot sa grapong corruption. Hindi naman sila dito nag-deposit sa Pilipinas Doon sila nag-import sa ibang bansa. Kasi may yun. Halimbawa, sa Switzerland, hindi mo pwede tingnan yun Kasi bank policy yun Di ba? Pero yun So karapatan niya yun. Yung bangko niya po rito sa Pilipinas. Pwede. na Oo, paliwanag. pwede. Lalo na po yung Oo. 6 billion transactions na nasasabing di umano'y konektado kay Sammy Uy at Michael Yam na di umano'y mga drug lord. Ay, hindi ako makaano dyan kasi hindi ako nakaano sa mga ganyang mga issue. Pero yun lang po. Maraming salamat po. Tay. Sige. Thank you po. Thank you. Tay, kayo po. Pwede po kayo ma-interview. Okay, sige po. Salamat. Anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi man siguro guilty siya. Bakit po? Mayo man ang himuan daway makukabati nga may malain siya nga ginahimo. Pero sa tingin niyo po, dapat pa rin po ba siyang marap sa impeachment trial? Hindi siguro. So, tatakbo po tatakbo po siyang pagkapangulo? Okay lang po sa inyo Okay lang siguro kung magkaroon tayo ng pangulo na walang transparency? okay man lang siguro basta depende naman sa tao kung sino ilang pilion sa pagboto. Ngayon po kasi na kung saan nangyari yung impeachment hearing, nakita po natin ang taong bayan na meron po siyang tagong yaman na 88 million. Pabor po ba kayo na dapat niyang pirmahan yung waiver niya
para masilip yung bangko niya? Siguro no. Hindi siguro. So okay lang po sa inyo yun na hindi na maging malinaw rin sa taong bayan kung saan nanggagaling talaga yung pera nila. Ati kun amo na ramangkot. Dapat lang para mabalaan man sa mga taong bayan kung diin siya nag-ano sang yung pera, saan nagkuha ng pera. Kasi po may lumalabas rin po na 6 billion transaction sa pagitan ni Sammy Uy at ni Michael Yang na di umano yung mga drug lord. Okay. Di dapat lang imbestigahan kung diin siya kuha ng pera ng marami. Walang. Sige po, Nay. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Sir, okay lang po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Mahingi lang po yung opinion nyo. Okay, thank you. Sir, okay lang po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Mahingi lang po yung opinion nyo about current events. Survey about? About sa current events po yung nangyayari ngayon. Sa mga maiinit na usapin. Okay lang po ba? Wala ako sa ngayon, sir eh. Okay po. Hindi, madali lang naman po yung tanong, sir. Ito, sir. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit not guilty? Kay daw lagi ko gawa balaan sang ang ilang ano na mo. Ang ginhalinan bala sang istorya bala. Pero sa tingin nyo, dapat pa ba siyang umarap sa impeachment trial kung magkakaroon man? Kung ako hindi na. Hindi na. Paano po yun, Tay? Tatakbo siyang Pangulo? Okay lang po sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na walang transparency? Kung mo na ang ilang ginalagas, ang sa flood control gani wala nila gani na-impeach na nga lago-lago ang partang yun nga po, Tay, bukod po kasi investigation ng flood control at may reporting din naman po. Ngayon, dun pagdating po sa hearing niya kung saan merong mga salaysay na nagsasabi na meron siyang 6 billion transaction sa pagitan ni Sammy Uy at ni Michael Yang na di umano yung mga drug lord. Sa tingin niyo po, dapat po ba siyang pumirma ng waiver para masilip yung bangko niya? Na-comment na ko da. At least kay wala ko ka balusang tuod nga ginhalinan sang istorya. Pero okay lang po ba sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na hindi sumasagot sa tanong ng taong bayan? Okay lang sa akin. Okay lang din po sa inyo na manakawan tayo? Masobra pang nanakaw ng ibang tao, ibang sa politiko eh. Kasi kagaya po niyan, meron po siyang tagong yaman na 88 million. Iyan na siguro. Na dapat pong malaman ng taong bayan. Wala ko idea kung paano na. Bali yun nga po yung lumalabas po sa hearing yung nakaraan. Kaya po ninanais ngayon na kung pipirmahan niya, pabor po ba kayong pumirma? Wala man ko walang tao sang iyang hearing sinatiway ko kabalo. Okay, sige po sir, maraming salamat po. Thank you po, thank you. Ma'am, okay lang po ba kayo masama sa vlog po? Kalye Survey lang po for opinion. Okay, thank you. Sir, okay lang po ba kayong ma-interview po? Masama po kayo sa vlog Kalye Survey po. Current events po, sir. Kalye Survey. Opo. Kung okay lang. Okay lang po ba? Wala akong masabi dyan sir. Parang okay lang naman. Sige. Ito lang naman siya, sir. Oh. Sir, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty siguro, sir. Bakit not guilty? Parang wala pa naman na hindi pa naman yung kaso niya, parang hindi pa na tapos yung kaso sa kanya. Yun nga, sir. Ngayon po, dapat po ba siyang humarap sa impeachment trial? Pwede din, sir. Pwede naman. Ngayon po na maraming salaysay na lumalabas kung saan nagkaroon siya ng 6 billion transaction sa di umano yung mga drug lord gaya ni Sammy Uy at Michael Yang. Ano pong masasabi niyo rito? Di ako masyado naniniwala dyan, sir. Kasi kasi ba talaga pag na yung nadala sa kongreso yung
Yun Yung, nga po. yung ano niya, yung Nasa ebidensya. Kongreso na nga po kaya po nangyayari po yung hearing. Ngayon, doon rin po sinasabi kung saan meron siyang tagong yaman na 88 million. Ewan ko lang, sorry ko. Ito, Wala akong masabi, sir, kasi di pa naman ano. Sir, last question ko po. Pabor po ba kayo na dapat niya nang pirmahan yung waiver para masilip po yung bangko niya? Pwede din, sir. Para mapatunayan kung ano, kung meron talaga siyang ano, mga yaman na hindi na ano, na ilalabas na ipapakita ba. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Wala akong masabi, sir. Kasi marami naman dyan nagmamarunong, parang magaling din sa pagka-presidente, dami naman na gano'n. Pero kung tatakbo siya, 50-50 siguro, sir. Kung ano. Wala naman kasi maayos na nagtatakbo, nag-running for president ngayon. Malayo pa naman, sir. Sige po, sir. Thank you po. So ito po, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty gid say. Bakit po? Parang may kwan man si something man si Sara. May mga diferensya man sa gamay sa kwan mga tao. So sa tingin niyo po, dapat po ba siyang umarap sa impeachment trial? Siyempre, para makunan niya man ang iyang pangambalano kung ano. Sa tingin niyo po, dapat niya rin po bang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? Kung depende naman siya na sir kung mapilitan sa pirmahan niya para mabalaan niya mga kasalanan sa. Kasi sir, dun sa nangyaring hearing po kasi lumalabas na meron siyang 6 billion transaction sa pagitan ni Michael Yang at ni Sammy Uy na di umano yung mga drug lord. So sa tingin niyo po, dapat po ba talagang pirmahan niya yung waiver? Dapat para masaksiyan niya man ang kung anong may sala. Isa kag-isa sa ilang mga tao ng aras lang sa posisyon. Yun lang po. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Okay. No problem. Usapin ng impeachment niya, guilty or not guilty? Wala akong masabi dyan kasi parang guilty or not guilty din eh. Kumbaga kung guilty may pagkakasala, not guilty walang pagkakasala. Bilang simpleng mamamayang Pilipino na naghahanap buhay, sa tingin mo, siya ba ay guilty or not guilty sa impeachment? Para sa akin, parang hindi. Bakit naman po hindi? Sara ako eh. So kung Sara po kayo, ano po ang naalala niyo nagawa niya bilang vice-presidente? Wala lang. Hindi ko rin ano eh. Kasi hindi ako mahilig sa ganyan eh. Pero sa basta makaboto lang ako, okay na. Dapat po ba siyang umarap sa impeachment trial niya? Pwede. Humarap talaga siya kasi pag hindi siya humarap, di sasabihin guilty siya. Yun lang eh. Yun nga eh. Okay lang din po ba sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na walang transparency sa taong bayan? Depende na sa kanila yan. Kahit sino naman Pangulo, pare-pareho lang naman eh. Kahit sinong pumupo dyan sa pare-pareho lang naman ugali. Sa una lang naman masaya. Sila. Paano po yun? Pabor po ba kayo na pirmahan niya yung waiver na para masilip yung bangko niya? Yun lang. Wala akong masabi dun sa kanila na yun eh. Kasi sinasabi nila na yung bangko niya merong transaction na 6 billion sa pagitan ni Michael Yang at ni Sammy Uy na di umano yung mga drug lord. Kung para sa akin, wala akong masasagot dyan. Kasi hindi ko naman alam yan eh. So okay lang din po sa may mali din na nagiging tama. Ang tama, nagiging mali din. Paano po yun? Lumalabas po kasi dun sa 6 billion transaction na yun na yung war on drugs ng tatay niya noon front lang para protektahan yung connection nila pagdating sa mga drug lord. Sa akin masasabi dyan, hindi ko naman alam yan, pero ang masasabi ko dyan, lahat naman yata invento lang naman eh. Kasi wala naman silang ebidensya. Yun nga po kaya nga po tayo nagsisik ng transparency. Kumbaga kaya rin po nais ng taong bayan na pirmahan niya yung waiver para maipakita sa taong bayan yung bangko niya talaga, kung siya ba talaga ito totoo. Kung sa taong bayan, wala nang pakialam ng taong bayan dyan. Kasi sa kanila yung dalawa eh. Yung sinisiraan si Sara, sinisiraan din si pero pareho lang yun. Pareho lang yun naman sila may mga atraso sa taong bayan.
paano naman po yung confidential funds na Sa funds? pinababalik sa kanya ng COA? Unahin muna yung sa kabila. Hindi, kumbaga may bukod pong investigation ng flood control. May bukod. May bukod na Eh, flood control, di ko naman alam yan. Wala na akong masabi dyan. Pero may bukod po siyang investigasyon. Kung Oo. yun po yung kabilang tinutukoy nyo. Ngayon po, ang tanong dito is yung confidential funds niya na naubos lang sa loob ng isang araw. 125 million. Ngayon, may pinababalik sa kanya ang Commission on Audit na 335 million plus 73.3 million na confidential funds na hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. Yan ang hindi ko alam. Wala akong masagot dyan. Yun lang yun. Thank you. Pero- Uwi pa kami. Ha? Sige. Sir, okay lang po ba kayo masama po sa vlog? Kalye survey po. About opinion nyo lang po. Huwag na lang, sir. Nag-ano ko ng pan eh. Okay Ng po. booking, Sige pasensya po. na, sir. Okay lang po. Sige po, thank you. Kayo po ma'am, okay lang po ba? Current events po, Kalye survey. Kung okay lang po kayo masama sa vlog po. Pwede po, sige po. Ma'am, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi kasi ano yan eh, kabisado yung ano ni si ano ito 'di ba si Sarah. Not guilty. Bakit naman po? Eh, hindi yung ginagawa niya kasi minsan hindi naman para lang sa sarili, makatulong din sa mga tao, 'di ba? Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siyang humarap pagdating sa usapin ng impeachment trial niya? Oo, para maano niya yung sarili niya, yung maitama niya yung akala ng tao na mali siya. Para ma-explain niya kung may mga rason yan eh, kung paano nagawa niya yung mga binibintang sa kanya o sinasabi na hindi tama. So, ngayon po nang tatakbo siyang Pangulo, okay lang din po ba sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na hindi transparent sa taong bayan? Hindi pa naman natin alam na hindi transparent kasi hindi pa naman natin nasubukan. Kasi ayaw niya pong umarap sa hearing eh. Kumbaga ngayon nga po, nag-submit siya ng travel clearance papuntang New Zealand, Korea, tsaka Germany eh. Itaong bayan na naman maghuhusga kung sino yung uupo as president natin. Di Pero naman, sa tingin niyo po, dapat niya po bang pirmahan yung waiver para masilip yung bangko niya? sa kanya pa rin ang huling desisyon. Pero sa inyo po, kasi po yung bangkong pong yun ay nagsasabi na meron daw di umano yung mga transaction worth 6 billion sa pagitan ni Michael Yang at ni Sammy Oy na di umano yung mga drug lord. Depende sa kanya. Sa kanya pa rin yung ano eh. Yung huling desisyon kung sisilipin o patingin niya yung bangko niya. Okay. Sige po ma'am, okay lang po. Thank you po, maraming salamat po. Tayo, pwede po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey, kung okay lang? Opinion nyo lang naman po, tayo, bilang mamamayan. Okay, sige po, maraming salamat po. Nay, pwede po ba kayong masama sa vlog po, Kalye Survey? Opinion nyo lang po. Madali lang naman po na, ito lang po yung tanong natin, Mayo. Ano ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Ano naman si si Sarah eh. Mabuting tao naman si Sarah eh. Yan lang. So sa tingin niyo po hindi na siya dapat pang humarap pa sa impeachment trial? Siguro. So okay lang din po sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na hindi transparent sa taong bayan? Hindi lang. Hindi na rin. So sa tingin niyo po, dapat niya po bang pirmahan yung waiver para masilip na yung bangko niya? Pwede na rin siguro. Tatakbo po siyang Pangulo, ano masasabi niyo? Ewan ko lang. Hindi ko lang sure. Okay, sige po na, maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Excuse me sir, pwede po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey, kung okay lang? Anong survey? About current events po. Ilang taon na po ba kayo? Then 19.
Okay lang po ba masama po kayo sa Kalye Survey po? About current events na po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? For me, guilty talaga. Bakit guilty? Kasi according sa mga facts or mga data nga according sa mga articles nga nabasa sa news na meron siyang mga unexplained na funds na ginagamit, yung mga especially yung confidential funds talaga. At according sa news, hindi maganda yung paggamit niya. So, for me, guilty talaga. So sa tingin mo, dapat na rin ba siyang pumirma ng waiver para masilip yung bangko niya? Yes, of course. Para na rin sa mga tao na gusto malaman kung paano yung ginagamit yung funds. Sige, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ma'am, okay lang po ba kayo masama po sa vlog po? Kalye Survey, kung okay lang? Okay lang po. Sige po. Momento po yung question ko. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? For me po, guilty po. Bakit po guilty? Kasi po, like, from what I've, sa kanya bala, hindi siya, like, very present sa mga, like, ng pagtulong sa ibang tao and parang hindi natin siya ma-feel sa ngayong naging vice president. So, mas better po, like, for impeachment. So, parang ganyan. So sa tingin mo, dapat talaga siyang humarap pag nagkaroon ng impeachment trial? For me po, yes po. Pagdating naman sa waiver, dapat ba niyang pirmahan na yung waiver para masilip na yung bangko niya? Yes po. For transparency na rin po para sa kanya, and if wala naman po siyang tinatago na like if like hindi naman po illegal yung ginagawa niya ng good like pwede niya po yung waiver para makita yung bank account niya po. Okay, maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you. Nay, pwede ka po bang masama sa vlog po? Okay, thank you. Sir, excuse me po. Pwede po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Opinion nyo lang po about sa current events. Kung okay lang po. Okay, sige po sir. Thank you po. Tay, pwede po ba kayo masama sa vlog po, Tay? Kalye Survey po. Okay, sige po. Sige po. Okay, thank you po. Sir, pwede po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Kung okay lang po. Vlog sa ano na? Kalye Survey po, opinion nyo po about sa current events. Kung okay lang po. Eto po. Tay, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Say mo, no? Kung say mo, no? Ano po ang hatol mo? Ako yung napamangkot mo kung ano? Sa resulta sa kung sa ako niya, guilty gid siya eh. Bakit po? Arang ang ebidensya. Hindi lang na hiring-hiring ebidensya ginaya nga na hadlok sabi mga tubang kung way sa sala. Sa tingin niyo po, dapat po ba siyang humarap sa impeachment trial? Dapat talaga. Ilang beses na ayaw yan ibig sabihin yan guilty siya. So sa tingin niyo rin po ba dapat niya na rin pirmahan yung waiver para masilip na yung bangko niya? Kahit hindi yan na pirmahan yan, nandyan na sa ebidensya ng AMLAC. Kumbaga nasa batas rin po kasi natin, kumbaga kailangan niya talagang pumirma sa waiver ng bank secrecy law. Dapat. Kahit na ayaw niya pang pirmahan, ang taong bayan alam na yan na guilty siya. Sige po tayo, maraming salamat po. Thank you po. Okay. Thank you. Firing squad. Nay, okay lang po ba kayo masama sa sa vlog po, Kalye Survey, kung okay lang? About current events? Hindi wag po minor, bawal po minor eh. Okay lang po ba, Nay? Sige, ito lang po yung katanungan ko, Nay. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty?
Not guilty. Bakit po not guilty? Iwan ko, hindi ko. Okay. Sige po, Nay, sa tingin niyo po, dapat po ba siyang humarap sa impeachment trial niya? Okay, oo eh. Pili. Okay lang po ba sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na walang transparency pagdating sa taong bayan? Pwede rin. Pwede po sa inyo? Yung Pangulo na hindi tapat at hindi nagsasabi or hindi. sumasagot sa mga katanungan? Hindi. Hindi pwede. Sa tingin niyo po, dapat niya po bang permahan yung waiver para masilip na po yung bangko niya? Oo. Pwede. Sige po, Nay, maraming salamat po. Thank you po. Yun lang naman po mga katanungan ko. Thank you po. Sir, okay lang po ba masama kayo sa vlog, sir? Kalye Survey. Sir, ito lang yung tanong. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty po. Bakit not guilty? Duterte pa rin. Duterte pa rin po. So okay lang sa inyo na hindi na siya magpaliwanag pa pagdating Yes. sa confidential funds? Kasi wala siya kasalanan mo. Guilty siya. Not guilty siya. So okay lang din po sa inyo na magkaroon tayo ng Pangulo na hindi transparent sa taong bayan? Sa Amon, siya pa rin. Duterte pa rin. Kasi siya ang mga Duterte ang nagpawala sa droga mo. Lahat sa subong, wala na sila. Ang droga, gabaha na. Eh, ano po yung masasabi nyo tungkol sa mga statement ng hearing kung saan lumalabas na meron siyang 6 billion transaction between Michael Yang and Sammy Uy na di umano yung mga drug lord? Palabas lang ng trial na siya. Palabas lang po? Mga paninira lang na, paninira. Kahit po na nasangkot rin po sila sa magnetic lifter? Lahat na, paninira lahat na. Para masira ang mga Duterte. Pero hindi nila kaya siraan Duterte. Kahit po na lumalabas rin po sa mga transactions na nakinabang rin po sila Mga sa paninira lang na sa lahat. Paninira lang po. So okay lang din po sa inyo na hindi na rin siya magpaliwanag pa sa taong bayan? Yes po. Okay lang din po sa inyo na hindi niya na rin pirmahan yung Yes. para sa bangko? Si useless na siya mo. Wasting time lang sa Senado nila. Wasting time na. Ang daming problema subong sa Pilipinas. Dapat tigilan nila na. So okay lang din po na manakawan na lang din po tayo patuloy? Kaya mo na, wala sa ebidensya mo. Kaya mo na, kung may ebidensya dapat nahuli na yan. Yun nga po yung pinakalumalabas na ebidensya po eh. Yung mga statement, yung bank records, yung AMLA, yun po yung tumata yung parang pinaka-evidence. I-arrest na siya eh, pang muna eh, kung may ebidensya na, di ba? Dapat arrest, di ba? May impeachment proceedings po kasi tayong kailangan sundin, lalo na Vice President po siya. May procedure po tayong kailangan sundin. Pero sa amin, wala siya kasalanan mo. Wala siyang kasalanan. Not guilty siya para dapat. Kahit po na transparent po yung paglabas sa mga ebidensya. Ang nagpost na si Trillanes mo. Paano po yung sabi po ng AMLA at saka ng COA? Wala. Siyempre, opposition mo. Administration sila mo. Kahit po commission and audit na po nagpapabalik sa kanya ng 73.3 million na ginastos lang daw po na wala na walang ng isang araw. Wala na. Hindi na totoo yan. Okay, sige po. Thank you po sir, maraming salamat po. Thank you. Excuse me po, pwede po kayong masama sa vlog po? Kalye Survey lang po. Gusto ko yung may main character tayo. Kaya na lang, ako lang po ba? Sa about current events lang po, opinion nyo lang po. Tama. Sige. Ma'am, ano po ang hatol nyo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Okay, guilty. Bakit po guilty? Ang hirap magbigay ng opinion. Because based sa mga previous na based sa mga sa mga nakitang like evidence or sa mga sa mga news, hearings, which is nanonood din naman ako, parang there's a certain lack of accountability and transparency. And yung mga lumalabas ngayon na evidence point to that na guilty siya. So sa tingin niyo po, dapat niya na rin po bang pirmahan yung waiver para masilip po yung bangko niya? That's the right thing to do. If talagang willing siya to parang let the people see it and kumbaga yung due process yung masusunod.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi naman po, ma'am. Thank you po, thank you. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Di ba, yung ano, yun nga, yung confidential funds, tapos hindi siya ma-attend ng mga hearing. Yun. Tapos dapat sinusuportahan niya si Bongbong Marcos. So, di ba, vice siya, tapos ano, yun. So sa tingin niyo po, dapat talaga siyang humarap sa impeachment trial? Yes, kung talagang clear ang kanyang ano, record na confident siya sa kanyang anong tawag dun? Sa liquidations niya. Sa COA. Oo. Iyan niya. So ano niya talaga kung talagang totoong wala siyang tinatago. Yun lang. So sa tingin niyo po, dapat niya na rin po bang permahan yung waiver para No. masilip yung bangko niya? I don't think. Naku, sigurado yan, hindi niya yan pipirmahan, syempre. Kasi guilty siya. Pero kung hindi siya guilty, pipirmahan niya yun. Yun lang. Sige po, ma'am. Thank you very much. Thank po. Thank you. O, pwede po ba kayo masama po sa vlog? Kalye survey po? Okay. Sige po. Thank you po. Excuse me po, ma'am. Pwede po kayong masama sa vlog po, Kalye survey? Kung okay lang. About current events lang po, opinion niyo lang po. Sige, thank you po. Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty or not guilty? I think guilty. Bakit po guilty? Yung mga nakikita mo sa balita, yung mga nababasa mo sa mga news feed sa Facebook, parang guilty ata eh. So sa tingin niyo dapat talaga siyang umattend sa impeachment hearing? Oo po. Para naman mapaliwanag niya yung side niya, kung ano yung mga sinasabi siya ng mga tao na kung mapaliwanag niya yung kung like ngayon yung nababasa namin about sa Sal-en ba yun, na biglang tumaas agad yung mga ganon. So sa tingin niyo po, dapat niya rin po bang permahan yung waiver para masilip po yung bangko niya? Mapermahan ng waiver? Opo, kumbaga yung bank secrecy law na kung saan magbibigay siya ng karapatan sa investigation na masilip yung bangko niya. Dapat po yung ganun. Dapat malaman ng tao at para malaman yung kung ano yung mga nandun. Yung mga nakatago doon. Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Sir, okay lang po ba kayo masama sa vlog po, Kalye survey? Ilan taon na po ba kayo? 25. Okay, akala ko kasi 18 lang o 17 eh. But, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Sara Duterte, gano'n. Opinion niyo lang po. Wala akong masyadong balita kay Sara pero mas more on kasi ako kay Bongbong eh. Pero kay Sara, siguro guilty din po. Parehas lang din sila ni Bongbong eh. So sa tingin niyo po, dapat po ba siyang umattend sa impeachment hearing? Oo naman, para ma-prove niya po kung anong dapat ipaglaban niya or kung anong dapat ihatol sa kanya na para mapanindigan niya po kung anong talagang gusto niyang ipakita sa tao. Well, pagdating naman kasi nung kay Bongbong, wala naman kasing napatunayan eh. Kumbaga doon sa impeachment niya, kaya nga nabasura eh. Kasi talagang wala siyang connection tungkol doon. Yung kay Sara po kasi, may mga ebidensya lumalabas sa kailangan patunay na lang din. Kailangan. Ngayon, pabor po ba kayo na pumirma siya ng waiver para masilip yung bangko niya? Oo naman po. Kasi para na lang po, para transparency sa mga tao na nagtatanong. Para isa na rin po sa para ma-clear yung pangalan niya kung wala talaga siyang kasalanan or tinatago. Tatakbo siyang Pangulo, ano masasabi mo? Huwag na lang po. Ay, huwag na. Bigay po sa iba, try na lang natin yung ibang presidente. Kasi marami naman pong willing eh. Marami namang gustong mai-approve. Kaya try natin sa iba, siguro. Thank you very much po. Thank you po. Thank you.
Ma'am, okay lang po ba kayo masama po sa vlog po, Kalye Survey? Okay, sige po. Thank you po. Tingnan tayo, tingnan. Sir, okay lang po ba kayo masama po sa vlog, Kalye Survey po? Okay, sige po. Thank you. Ma'am, excuse me, pwede po ba kayo masama po sa vlog, Kalye Survey po? Okay, thank you. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Kay Sara Duterte, guilty. Bakit po guilty? Kasi alam mo, ang sa obserbasyon ko lang, paano yan na-spend ang pera nasa ilang araw lang. Imagine, milyon o billion? Million. Imagine, 19 days lang o 11 days. Actually, ano nga, lumalabas po sa hearing na na-dispose po yung pera sa loob lang ng isang araw. Sa loob ng isang araw, pero ang bakit, ang tanong ko, kung na-dispose ang pera sa ilang araw, bakit yung mga pangalan ng mga tao hindi naka-appear, kundi mga potato chip, mga kung ano-ano. Mary Grace Piatos po. So sa tingin niyo po, naniniwala kayo na gawa-gawa lang talaga? Sila Mary Grace Piatos, sila Kokoy Villamin. At siyempre, alangan man, maski ako kung wala ako tinapusan na commerce graduate majoring in marketing, tapos wala akong tinapusan ng ganyan, hindi ako maniwala. Maski ako siguro, kung ako gawin ng incheck siguro na magnanakaw sa isang kumpanya siguro, marunong naman ako magnakaw kasi tinuruan ako kung paano ako magnakaw ng tax sa tao. Imagine, ang utusan nga ng incheck, ang bayaran ng incheck for 1 year is around 1.7. Ayaw niyang pumayag. Kinakailangan ang mga resibo rebisahin mo hasta nga mag-flat sa 600,000 o pinakamataas lang 700. Di paano yung 1.2 million? Parang bookkeeper ako, nagnakaw na rin ako noon. Ayan ang sabi ko, kung gawa mo lang sa mga istorya yan, napakalaki at saka napakaraming gawa at saka hindi tama. Guilty para sa akin. That's all. So sa tingin nyo rin po, dapat niya na rin po bang pirmahan yung waiver para masilip na po yung bangko niya? Sa akin palagay siguro, kung sa mga ganyan sistema, kung marunong ang impeachment court gumawa ng impeachment para sa kanya, hindi na kinakailangan pirmahan ng waiver kung silipin. Makikita mo naman yun eh. Kahit hindi mo pirmahan, makikita mo yun. Kahit ang in-check na yun, maski hindi ka pirmahan kung bakit may pera sa mga ganong kalaki, makikita mo yun. Makikita, maniwala ka naman dyan. Hindi ako maniwala sa mga ganong. Aba mo ang tao, maraming dahilan, may maraming pairaan. Para sa akin, dami ng kuskus mariko. Kung isang pinpoint lang ang mali. Kaya nga, bakit yung ordinaryong tao magnakaw? Napakadali preso ay ikulong. Pero kung mayaman, hindi makukulong. Bakit nga? Oh, that's all. Para sa akin, guilty. O kung ano nga sistema, bahala na sila maghusga. Pero ang mga taong bayan, nasasabi lang wow, bigat. That's all. Thank you, sir. Maraming salamat po sa opinion niyo po. Thank you po. Pwede po ba kayo masama sa vlog po? Kalye Survey lang. Opinion niyo lang po about sa current events. Okay. Sige po. Thank you. Excuse me, sir. Pwede po ba kayo masama sa vlog po, Kalye Survey? Opinion niyo lang po about current events. Okay lang po. Sige. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Nanood ko lang kanina. Guilty, sir. Bakit po guilty? Kung babasayan lang yung mga evidence ngayon, pwede niya din naman patunayan eh. Instead, tumatakas siya sa hindi siya sumusipat sa mga impeachment trials.
So anong masasabi mo pagdating doon sa travel clearance na hinihingi niya na kung saan lilipad siya ng New Zealand, Korea, and Germany? Ayan, yung term. Nakalimutan ko yung term. Dapat ba siyang humarap sa impeachment? Opo. Kasi if hindi naman totoo, ba't naman siya iiwas, diba? So dapat niya rin po bang pirmahan na yung waiver para masilip na yung bangko niya? Opo. Kasi safe sana siya kung nung natupad yung ngayong batas na medyo hindi ko maalala kasi masyado eh. Pero kung wala naman siya tinatagot, dapat niya na dipirmahan eh. Ganun naman talaga eh. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? No comment ako ngayon. Okay, sige sir, thank you po. Just Thank you. staying safe. Okay, thank you sir, thank you. Thank you.